Balik po tayo dito sa Road 1 sa North Daang Hari, Upper Bicutan, Taguig, kung saan nagkaroon nga po ng sunog kaninang bago mag alas 12 na tanghali, umabot po sa Task Force Bravo. At nakikita natin sa ngayon, yung po mga nasunugan residente, hindi po sila magkamayaw. Baka sakali may pwede pa silang pakinabangan doon sa mga nasunog nilang gamit. Actually, ito pong Road 1 na ito, yung kinatatayuan natin ngayon, ay sinabi po ng mga barangay officials dito na isasara na lang muna nila hanggang bukas ng maghapon para mabigyan ng pagkakataon yung mga nasunugan na maisaayos yung kanilang mga lugar. Gaya na nakikita natin dito, talagang pinipilit lang ho nila kung ano pa yung pwede nilang pakinabangan, kinukuha nila dahil wala nga ho silang nailigtas dahil sa mabilis na pagkalat ng apoy. Ngayon, makakausap po natin ang isa sa mga apektadong residente, isa sa mga nasunugan, si Ginoong Macario Robianes. Ayan, Mang Robiano, naku, may mga sugat-sugat ka na, may sugat ka sa paa. Oo. Ay, ano ho bang ginagawa ninyo? Meron pa ba kayo na isasalba doon sa mga gamit ninyo? Wala na po dito sa tindahan namin. Kasi nga po, itong tindahan namin, puno ito ng tindahan, laman, nasunog na po lahat ito. Saan ang bahay nyo? Ito pong mataas na po. Dyan, bahay nyo na rin. Okay, yung baba ay commercial. Yung tindahan. Tapos yung taas. So wala na ho talaga kayo nailigtas kahit na ano? Wala na po sa mga... Gaano ba kabilis yung pagkalat ng apoy at... Mga 15 minutes ang itinagal ng apoy. Kaya abilis eh. Kaya lang medyo natagalan po talaga yung dating ng bumbero natin. Okay. At saka siguro naabot po kami di ba dito. nagkaroon ng problema yung pagpasok ng mga bumbero dahil medyo itong daan ninyo Masikip po talaga kasi marami po talaga itong mga mga nagtitinda sa Nakita ko karamihan din naman sa mga bahay dito, mga konkreto, pero doon sa likod daw sabi para mga light materials. Light materials po Okay, so yun ho ba naging dahilan kung bakit maging napakabilis ng pagkalat ng apoy? Yun po talaga. At ang sabi po, yung pinagmulan ng apoy po, yung nakaiwan ng plancha na nagtatrabaho daw po yata sa DOST. Yun nung balikan po daw niya, huli na. Talagang malakas na po yung apoy. Hindi ko po akalain dahil malayo po ang pagitan namin. Inabot pero pa kami dito. Tumawid dito sa kable ng kuryente. Kasi po yung mga tinda po rito namin, yung mga damit. Kaya madali po na mga tela. Okay. Hindi pa ba kayo titigil sa pag-ano hanggat marami na kayong sugat? Hindi, pinahinto na po. Pinahinto na ho kayo? Hindi ko na po. Nako, mabuti nakakatawa pa kayo. Ano po talaga. Okay, maraming salamat. Si Ginoong Macario Robianes. Siya po isa sa mga nasunugan dito po sa Daang Hari, dito po sa Upper Bicutan, Taguig.